May aga sa tanan. May the grace and peace of our Lord be with us all. Damo sang tao subong sa gawas, no? They're having fun and enjoying ang motocross race. Pero sa aton nga nagapangalagad sa Ginoo, we continue to serve God. I would like to acknowledge the presence ng aton nga mga bisita. First of all, very close friend of ours and family na gid, no? Mr. and Mrs. Garrido, all the way from Luzon. Brother and sister ni Sis Joanne. Sa aton nga mga bisita, lihogan itindog ang iban pagid nga wala ko pa na greet kay na. Mga first time tindog gani. Ang mga young people ta halin sa pabahay. Oo. Ang mga young people na nagtindog, amo na sila ang mga na share na sa gospel sa pabahay kag sa aton basketball games ang nagliga niya Domingo. So padayon na siya nga magahampang kami sang basketball. Actually sila lang kay hindi na ko kadlagan. So padayon no nga maga-share kita sang gospel kag i-encourage sa mga kabataan to be involved in sports. Ang amon nga motto is Bible bago basketball. So, amo sila, no? Nga every Sunday sang hapon, mahampang na sila sang basketball, kag para makatuon man sang pulong sang Ginoo, kag mas mapalapit sa Ginoo. Subong nga aga, ma-change anay kita sang dialect. Okay? Ato niya mga kanta nga ina, puro Tagalog. Namin man siguro nga ang ato niya preaching subong aga, Tagalog man. Okay lang? Bahala na nabubudlayan? Para neutral ang ating, neutral ang dialect, no? So everyone will understand the message. So this morning, we are going to proceed to another book in the Bible. So natapos na po natin yung book of Zechariah, and I hope and I pray na marami tayong natutunan, napulot na importanteng aral na pwede nating i-apply sa ating Christian life. This morning, we are going to proceed and study the book of Malachi. Sa Tagalog, Malakyas. Pero mas maganda siguro, no? Malakay. In its original name. So if you have your Bible with you, open your Bible in Malachi chapter 1, verses 1 to 14. Yan po yung focus ng ating pag-aaral ngayong umaga. But before that, let us submit ourselves to the Lord, acknowledge His presence, and ask for the guidance of the Holy Spirit to give us the knowledge, the understanding, and the wisdom in listening and studying His Word. Let us pray. Our heavenly and gracious Father, we thank you, Lord God, for this opportunity, this privilege that you have given to us to praise and honor your name. Salamat, Panginoon, sa mga kapatid na nandito ngayon. Salamat dahil kami ay inyong dinala sa inyong bahay, kung saan kami ay pwedeng magdasal, mag-aral ng iyong salita, ma-encourage, ma-comfort, ma-edify, Panginoon. I know, Lord, that there are a lot of distractions sa paligid. There are noises, there are a lot of people going back and forth. But let us focus in you, Lord God. Let us focus in your word. Shield us, Lord, from distractions. Help us, Lord, to put our hearts and our mind and our eyes and ears in you, Lord God. To be refreshed. To be rebuked. To be corrected. To be comforted and to be edified by your living word. Salamat, Panginoon, sa panibagong aral na aming mapupulot ngayong umaga. Salamat, Panginoon, dahil kayo ay ang Diyos na buhay at mapagkakatiwalaan. Kayo ang Diyos na nagmamahal
at hindi tumitigil sa pagtawag sa amin na manumbalik sa inyo. For us to repent from our sins and go back to you, Lord God. Lord, we help us as we continue to live a life of holiness and righteousness so that we can give glory and honor to your name. Touch the hearts of those brothers and sisters of the people who are not here today. Lord, despite of the ongoing race, I pray, Lord God, that you will keep everyone safe. You will give us a good weather. And you will also give us the opportunity, Lord God, to share the gospel, to share the love and forgiveness of Christ sa mga tao na nandito ngayon. Bring us back into your home, Lord God. Bring us back into your hands. This all we pray. In Jesus' name, amen. The other night, my wife and I were talking about a preaching online. Nauuso po kasi ngayon yung mga short videos, yung mga snippets ng mga preachings sa social media. I think you have seen sa mga reels, FB reels, yung mga less than 3 minutes na videos na sa message na yon, punong-puno ka na. Short but sweet, clear and concise messages about biblical truth. I am not saying, hindi ko po sinasabi na there's something wrong or na mali iyon. In fact, I also encourage to share those short videos kasi kahit maiksi lang ay napupulutan ng maraming aral at katotohanan para mas makilala natin ang Panginoon. But how do we know? Paano po natin malalaman kung reliable ba, katotohanan ba ang nandoon sa salita ng Panginoon? Mga kapatid, I encourage you, everyone right now, na ilagay muna yung cellphone natin sa ating bulsa. Unless if you are using your cellphones to take note, but I want you to focus in this word. Napakahalaga po nito. Sometimes we are distracted in social media. Now we see a lot of videos. Paano ba natin malalaman na yung pastor or preacher or even the priest is reliable and biblically rooted? Paano natin malalaman yon? Paano ko yung preaching, yung mga message ay galing kay John MacArthur? Siguro lahat sa atin na nakakakilala kay John MacArthur. Even I am following John MacArthur. I'm listening to his sermons. Kay David Jeremiah. O kaya kay Billy Graham. Paano kung galing kay Peter Tanchi? Kay Paul Chu? Siguro mas madali nating i-share yon. Kasi kilala natin ang source. Or sikat yung source. Paano kung yung preaching o yung message ay galing kay Joseph Prince? Kay Joel Osteen? Kay Ed Lapis? O di kaya ay galing kay Apollo Kibuloy? Pagkakatiwalaan po ba natin o paniniwalaan ang mensahe? Paano kung yung mensahe ay galing sa inyong local pastor? Galing sa akin? Galing kay Pastor JM? Paano kung hindi nyo kilala ang pastor na yon? Because he is pastoring a local or small church. Paniniwalaan po ba natin o mas maniniwala tayo, mas pakikinggan natin yung mga messages galing sa mga sikat o kilalang pangalan? Now, people nowadays, ang mga tao ngayon, mas gusto natin yung mga sikat, yung mga galing sa malalaking churches, o yung mga may pangalan na. Tama po ba? Wala naman po akong sinasabing masama iyon. Kasi kung kilala natin at alam natin na biblically rooted, biblically correct yung doctrine nila, ay i-encourage ko rin po kayo. Lalo na kung yung pina-follow natin ay alam nating reliable, truthful, at faithful sa Panginoon. Hindi lamang sa kanilang preaching, kundi sa kanilang pamumuhay of the camp. Alam niyo po ba, si Prophet Malakay, ay hindi sikat. Hindi siya nanggaling sa isang malaking simbahan,
In fact, hindi nga nakasulat at hindi alam kung sino ang kanyang ama at kanyang ina. Now, this is very important because in the culture, in the Jewish culture, importante yung genealogy. Kaya nga sabi, 'di ba, sino ama mo? Parang sabi si Jesus Christ, son of Joseph, 'di ba? Si Solomon, son of David. Importante 'yan, pinapakilala 'yan. Now si Prophet Malachi, hindi alam kung saan siya nanggaling. Hindi alam kung saang tribe, particular tribe. But the name Malachi means my messenger, ang aking mensahero. Malachi was more concerned about being faithful, not being famous. Mas importante kay Malachi na katotohanan ang kanyang sasabihin kaysa maging sikat siya. Now, the message of the book of Malachi focuses on the religious problems that Malachi was facing at that time. Dahil yung mga tao, naiinip na sila sa paghihintay ng pagbabalik ng Panginoon. Sabi nila, kailan ba talaga darating ang Panginoon? Siguro tayo ganun din. Sabi nung millennium, nung year 2000, di ba? Darating daw yung Panginoon. Bakit lampas na? 2023 na. Ilang buwan na lang, 2024 na. Sabi mo, Pastor, darating na ang Panginoon. Bakit namatay na si ganyan? Wala na si ganyan. Hindi pa rin dumarating ang Panginoon. So people are beginning to question God's promise. People are beginning to question God's love and justice at nagrereklamo na sa pagtrato ng Diyos sa kanyang mga pinili o kanyang chosen people. Bakit sabi nila, bakit kung mahal tayo ng Panginoon, bakit puro paghihirap? Bakit puro ganito? We are abandoned. We are occupied by the Babylonians, the Egyptians. Ang dami. So nagrereklamo na sila. And it was not long ago when the priests grew careless in their ministry and the people followed them for their bad example. Kahit na yung mga nagsiserve sa Panginoon at that time. Kagabi, napag-usapan namin si Prophet Balaam. Napaka-eloquent, napakagaling. Isa siya sa mga pinakamagaling. Pero alam niyo ang ginawa niya. Imbes na sabihin niya ang katotohanan at ang mensahe ng Panginoon, ang ginawa niya, ginagamit niya ang kanyang katungkulan, ginagamit niya ang salita ng Panginoon, and he even cursed God's people para lang sa riches and fame. Yan ang ginawa niya. So naging bad example. At yung mga bad example na yon, yung mga bad experiences na yon, causes people to go away from the church, to go away from Christ. Yun yung tinatawag natin ngayon, backslider. Ano ba ang ibig sabihin pag nagba-backslide yung isang tao? Ano ba ang nangyayari pag yung mga priest, yung mga pastors, yung mga preachers ay nagiging worldly at ang nation o ang bansa natin o ang mga tao ay lumalayo sa Panginoon? Ang tanong dito sabi, how do we despise the name of the Lord? Paano ba natin hindi nabibigyan ng katarungan, ng pagsamba, ng paggalang ang salita ng Panginoon at ang pangalan ng Panginoon? We show disrespect to His name by questioning God's love. Pag nagtatanong pala tayo, mahal ba talaga ako ng Panginoon? We are showing disrespect. Una, kailangan maintindihan natin, ano ba yung tinatawag na backslider? Backsliding and its consequences. The word backslide, in a Christian context, implies movement away from Christ rather than toward Him. Pag napapalayo ka, pag lumalayo ka sa Panginoon, it's an indication na nagba-backslide ka. Kaya nga backslide di ba? Imbis kasi na susulong ka, uusbong ka, ang nangyayari sa iyo ay umuurong ka,
lumalayo ka. You are not progressing, but you are regressing. A backslider is someone who is going the wrong way. Wrong way. Spiritually. Nandun ka na sa tamang daan eh. Nandun ka na. Didiretso ka na lang. Ang ginawa mo, nag-U-turn ka pa. Bumalik ka pa. The backslider had at one time demonstrated a commitment to Christ or maintained a certain standard of behavior. So, may pagkilala sa Panginoon, nakarinig ng salita ng Panginoon, at one point prayed the sinner's prayer. Pero anong nangyari? He has since reverted to old ways. Yun yung tinatawag natin na, ay, okay lang pala sa una, magaling lang sa una, maayos lang sa umpisa, ngunit sa kalaunan ay bumabalik na naman sa dating gawi, bumabalik na naman sa kasalanan, bumabalik na naman sa sinful ways. Yan po yung backslider. Ano ang indication yan? Una, weakening of faith. So, backsliding can happen gradually in our lives. Hindi yan bumulusok kaagad. Hindi yan nawala kaagad. Unti-unting nawawala because may manifestation ng doubts, may manifestation ng questions, yung lahat na lang ng bagay tinatanong, o kaya yung kini-question in a way that, ay, totoo ba talaga na sabi ng Panginoon na mahal niya tayo? Totoo ba talaga na sabi ng Panginoon na for the wages of sin is death? Totoo ba talaga na may langit? Totoo ba talaga na may impyerno? Now, when you start questioning and doubting things, you are also losing enthusiasm for spiritual matters. Ano yung tawag na enthusiasm? Wala ka ng kaligayahan, wala ka ng excitement. Ayaw mo na ng church kasi ang gusto mo, fun lang lagi. Gusto natin party-party lang, enjoy lang. Wala na tayong pagpapahalaga sa holiness. Sabi dito in Malakay chapter 1 verse 2, sinabi ng Panginoon, mahal ko kayo, pero nagtatanong pa kayo, paano mo kami minahal? Alalahanin ninyo na kahit magkapatid sina Iso at ako, minahal ko si Jacob. Andito yung pagpapatunay. Sinabi ng Panginoon, mahal ko kayo. But you know, when you have a weak faith, you start question that. You're questioning that. Totoo ba talaga to? Kasi mahina ang pananampalataya mo. Pangalawa, the neglect of religious practices. So backsliding leads to a spiritual distance from God. Okay? Dinidistansya mo yung sarili mo sa Panginoon. And that the primary indication is that you don't enjoy going to church. You don't enjoy sitting down at church, listening to God's Word, singing songs of praise or worship. Ayaw mo nang kasama yung mga believers kasi doon ka na lang sa unbelievers kasi lagi silang masaya, lagi silang nagtatawanan. Now, neglect of religious practices such as prayer, worship, attending religious gatherings or Bible studies, or reading sacred text. Pag nakita mo yung devotional, ay, kulit naman ni pastor, send ng send nito. So, i-ignore mo na naman. Pwedeng maging ganun. Malakay chapter 3, verse 3 to 4, sabi dito, pero si Iso, hindi. Winasak ko ang kanyang mga kabundukan, kaya naging tirahan na lamang ng mga asong gubat. Maaaring sabihin ng mga Edomita, na mga lahi ni Iso, kahit na winasak ang aming bayan, ito'y muli naming itatayo. Ako ang Panginoon, makapangyarihan, ay nagsasabi, kahit na itayo nilang muli ang kanilang bayan, gigibain ko pa rin ito. Tatawagin silang masamang bansa at mga mamamayang laging kinapupuutan ng Panginoon. You see the disobedience that these people have? Tayong mga Kristiyano, ganun din. For example, may isang experience tayo sa buhay natin na tinuruan tayo ng leksyon ng Panginoon. A lesson of humility. Pero ang ginagawa natin,
after that bad example, after that bad lesson, bumabalik pa rin tayo. Babalik pa rin tayo doon. Kasi we love sinning more than we love Christ. Meron nga sa atin, hindi nag-church ng Sunday. Na-disgrasya sa rides. Sabi, ay, hindi kasi ako nag-church eh. So next Sunday, talagang magsisimba na ako. Okay, nagsisimba. Habang nagpapagaling. Nung magaling na, at may bago ng motor to replace the old one, back to basic. Road trip ulit. Ganun yung mga classic examples nun. For example also, diba, in our youth, nagkaroon tayo ng bad experience sa boyfriend o girlfriend natin na unbeliever. Sabihin na natin na hindi na naging maganda yung experience na yon. Tapos sinabi ni pastor, the Bible teaches to not be equally yoked with the unbeliever. Pero nang nangyari, oo pastor, hindi na talaga, so a-attend na ako ng Bible study, makikinig na ako sa inyo. Pero after a few months, nakakilala ng pogi, nakakilala ng maganda, hindi mo na tinatanong. Ang sabi lang, Christian ka ba? Sabi ng guy o ng girl, opo, Christian ako. Okay. So yun na. In a relationship again. Pero yun pala, hindi niya alam na by classification, lahat actually ng religion ngayon ay Christian. Any Protestant right now is called Christian. Even those who are falsely o nagtuturo ng maling mga pagtuturo ay tinatawag pa rin Christian. Kung hindi ka Muslim, Christian ka. Tama po ba? Pero by biblical definition, ang Christian ay follower of Christ. Ay, mali pala yung tanong. Hindi niya tinanong kung Christian ka, dapat ang tinanong niya, ikaw ba ay disciple of Christ? Ikaw ba ay follower of Christ? So to cut the long story short, nabuntis. Natigil sa pag-aaral. A child born out of wedlock. So may mga representations, no? May mga lessons learned when we neglect the religious practices. When we neglect the lessons. Kasi nagpapadala po tayo sa worldly distractions. Ano yung tawag sa worldly distractions? Sometimes a backslider or backsliding occurs when individuals become more focused on worldly pursuits, materialism, or secular interests, causing them to prioritize these over their spiritual life. To give you an example, there was a time in my life when I didn't go to church for 3 years. 3 years po akong hindi nagsimba. Alam niyo kung bakit? Kasi gusto kong i-build up yung sarili ko, yung career ko. So naging workaholic ako. Binubuhos ko lahat ng oras ko. Even on Sundays, I will go to the office para mag-overtime kasi iniisip ko, pag natapos ko ng trabaho na to, ma-promote ako, pag na-promote ako, lalaki sweldo ko, magiging maganda ang buhay ko. Magiging masaya ang lahat at hindi na ako mahihirapan pa. Guess what? Na-promote ako, lumaki ang sahod ko, pero puno pa rin ako ng utang. Marami pa rin problema. May mga frustrations pa rin. At hindi pa rin assurance yun na magiging masaya ako habang buhay. Sabi nga, for what benefits a man if he gains the whole world yet loses his soul? Yung work ko na yun, yung pagiging workaholic ko na yun, naging idolatry. Because I was putting my work more than Christ. At the end of the day, I go home to my family, my wife is crying, my son doesn't want to go to me, and then sasabihin ko sa kanila, kayo na lang magsimba kasi pagod ako. It almost cost me my marriage. And it almost cost me my life. Kaya nga ako may hypertension ngayon eh.
Kaya nga ako may ulcer ngayon. Kasi pinabayaan ko ang sarili ko para sa isang bagay na hindi naman magbibigay sa akin ng eternal security. Malakay chapter 1, verses 5 to 6, sabi dito, makikita ninyo ang kanilang pagkawasak at sasabihin ninyo, makapangyarihan ng Panginoon kahit sa labas ng Israel. Sinabi ng Panginoon, makapangyarihan sa mga pari, iginagalang ng anak ang kanyang ama at iginagalang ng alipin ang kanyang amo. Pero bakit ako na inyong ama at amo ay hindi ninyo iginagalang? Nilalapastangan ninyo ako, pero nagtatanong pa kayo, paano ka namin nilapastangan? You see, when you treat the Lord as your Father, sabi natin lagi, Ama, Amay nga akong Diyos, Father in heaven. Pero binibigay ba natin talaga ang pagmamahal at ang papuri na bagay o na dapat sa ating Ama? Sinasabi natin that, Lord, You are my Lord and Savior. Pero sinuko ba talaga natin ang ating buhay sa Panginoon? Kahapon sa Bible study namin, may tinatawag na prayer na shopping list prayer. Yun bang nagdarasal kasi maraming kailangan sa Panginoon? Maraming hinihingi sa Panginoon. Paano kung wala kang kailangan? Paano kung wala kang hinihingi? O paano pag na-receive mo na yung blessings na hinihingi mo? Is Jesus Christ your Lord and Savior still? Marami sa atin nagpipray. Sabi, Lord, bless me with this work. Tapos pag nabigay na yung work, hindi na makapag-church, hindi na makapag-Bible study. Ang sabi kasi, Pastor, sorry pagod kasi ako. Pastor, sorry busy kasi ako. But that work was something that you have prayed for. Meron din sa atin, nagsasabi na, Panginoon, i-bless mo naman po ako ng magandang pamumuhay. Bigyan mo naman po ako ng bahay o ng sasakyan. Kasi kailangan po namin . Ang ganda ng purpose ang ganda ng intention. Nung binigyan na ng bahay, hindi na makita, hindi na malapitan. Kasi malaki na yung bahay, maganda na yung bahay. Ayaw nang magpapasok ng kahit sino lang kasi natatakot ng manakawan. Nung ba'y sasakyan na, hindi na rin napupunta ng church. Nandun na sa Boracay, sa Kalibo, sa Iloilo, o kung nasaan man. Kasi busy na sa road trip. You see, sometimes we pray for those things as blessings. But when the Lord blesses us, paano ba natin ginagamit ang blessing na yon? We are being reminded in Matthew 6 verse 24, sabi dito, no one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Sino ba ang Panginoon natin? Sabi nga, tinatanong dito, no? Whom do you want to serve? Sino ba ang pinaglilingkuran mo? I think nagiging backslider ang isang tao dahil hinihila siya pabalik ng kanyang kasalanan, hinihila siya pabalik at kasi hindi niya tuluyang sinuko sa Panginoon ang kanyang mga baggages. May malakas na connection ang kasalanan o what we call bondages sa buhay ng tao, kaya pabalik-balik pa rin siya sa dati niyang gawi. In the times of Malakay, sabi dito, the times were tough, mahirap, maraming pagsubok, but the people blamed the situation on God. Nakita po ninyo? Sinasabi nila na ang Panginoon ang may kasalanan. Their own sins created their problems. Sabi ng Panginoon, do not covet, do not commit adultery, do not steal, do not worship other gods,
Pero anong ginawa nila? Lahat ng klase ng kasalanan, sinubukan nila at ginawa nila. But when the consequences of their sins came, they blamed God. God was willing to bless if the people are willing to repent. Ulitin ko po yun, no? Ang Panginoon po, He is willing to bless us. Pero ang tanong dyan, are we willing to repent? Willing ba kita maghinulsol? Willing ba tayong magsisi sa ating mga kasalanan? Or we are like the worldly priests who are committing bad examples? Yung worldly priest and their responsibility. Basahin po natin dyan, ano? Let's go back to the time of Moses para mas maintindihan natin kung sino ba itong mga priests na ito. Baka ang akalain natin yung priest lang ay yung mga nakaputing sutana. Hindi po. Let's go back to the time of Moses. Part po ito ng Mosaic Covenant. Exodus chapter 19 verse 5 to 6. Kung lubos ninyo akong susundin at tutuparin ang aking kasunduan, pipiliin ko kayo sa lahat ng bansa para maging mga mamamayan ko. Akin ang buong mundo, pero magiging pinili ko kayong mamamayan at magiging isang kaharian ng mga paring maglilingkod sa akin. Sabihin mo ito sa mga Israelita. So there was a Mosaic covenant with the Israelites na ang meaning dito ay ang mga priest o ang mga pari ay ang mga lahat ng mamamayan sa kaharian na naglilingkod sa Panginoon. Maliwanag po ba? Paano naman tayo na hindi Israelites? Paano naman tayo ng mga Gentiles? We are still covered and we are still part because we are part of the church. In Revelation chapter 1 verse 6, sabi dyan, ginawa niya tayong mga hari at mga pari upang maglingkod sa Diyos na kanyang Ama, sa kanya ang kaluwalhatian at ang kapangyarihan magpakailanman. Amen. We are a part of God's kingdom. We are part of God's church. The only ones of Abraham's descendants who were not a kingdom and priests were those who broke the Mosaic covenant and were not believing. Malinaw po ba? So yung mga tao na hindi kasama sa church, hindi kasama sa kingdom of God, ay yung mga tao na hindi nila sinunod yung Mosaic covenant at hindi sila naniniwala sa Panginoon. Pero tayo na mga believers, kasama po tayo sa God's kingdom. Kasama po tayo sa Church of Christ, sa body of Christ, and believers are considered priests because we are interceding on behalf of people that they might believe in the Lord Jesus. When you are obeying the Lord's command to love God and love others, when you are obeying the command, which is to go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, you are interceding. Therefore, parte ka ng kaharian ng Panginoon, therefore, you are a priest. Maliwanag po ba? Ephesians, sinasabi dito, no? Those who are called a kingdom and priest have an obligation to walk in a manner worthy of His calling. Lahat tayo are called to serve Christ. Lahat tayo are called to make disciples. Lahat tayo ay part ng covenant na to, ng Great Commission. At sabi in Ephesians chapter 4 verse 1, bilang isang bilanggo dahil sa paglilingkod sa Panginoon, hinihiling kong mamuhay kayo ng karapat-dapat bilang mga tinawag ng Diyos. So tayo mga believers, we are ought to be actively proclaiming His excellencies
so that others may come to know Him. Dapat po ay naririnig sa atin, nakikita sa atin, na si Jesus Christ ay ating Lord and Savior. 1 Peter chapter 2, verse 9, ngunit kayo'y mga taong pinili, mga maharlikang pari, at mga mamamayan ng Diyos. Pinili kayo ng Diyos na maging Kanya upang ipahayag ninyo ang kahanga-hanga niyang magawa. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kahanga-hanga niyang kaliwanagan. Now we know that we are also priests in God's kingdom. Sabihin niyo nga po sa katabi niyo, you are a priest in God's kingdom. Yung iba pabulong, no? Parang ayaw pa. You are a priest in God's kingdom. When we are believers, we should be strong. We should be brave and bold in our faith. Now, here's the problem, mga priests. Here's the problem. The priests in Malachi's time had become complacent and offered defiled sacrifices. In Malachi's time lang po ba? It happens in the modern church. Paano po ba nangyayari ito? To answer the question, how are we despising the name of the Lord? Una dito, they despise the name of the Lord by doing His work in a careless manner. Verse 7 to 9, sabi dito, nilalapastangan ninyo ako sa pamamagitan ng paghahandog ng maruruming handog sa aking altar. Pero nagtatanong pa kayo, paano naging marumi ang aming handog? Naging marumi ang inyong handog dahil sinasabi ninyo na walang kabuluhan ang aking altar. Kaya hinahandugan ninyo ako ng mga hayop na bulag, pilay o may sakit. Hindi tama iyan. Ganyan kaya ang ihandog ninyo sa inyong gobernador? At tingnan ninyo kung matutuwa at malulugod siya sa inyo. Sinabi ni Malakias, kayong mga pari, hilingin ninyo sa Diyos na kaawaan niya tayo, pero sa ganyang klaseng mga inihahandog ninyo sa Kanya, tiyak na hindi niya kayo kalulugudan. Iyan ang sinasabi ng makapangyarihang Panginoon. Ano po bang nangyayari? Pag nagpipray tayo, di ba, hinihingi natin, Lord, give me the best. Lord, gusto ko ng ganito, yung maganda, yung matibay, yung talagang magtatagal. Lord, gusto ko ng best. Tama po ba? Ngayon, pag nagre-regalo tayo, and we want the people to be impressed, we want the people na maganda yung sasabihin. For example, may katungkulan sa pamahalaan. No? Halimbawa, sa presidente, gusto natin, ay, ang ganda talaga. O yung kumpare natin. O kaya, kanino man na may hinihingi tayong pabor. We give the best, tama po ba? Hindi natin binibigay yung reject. Say for example, may party tayo sa bahay, may birthday. Lahat ng masasarap, ihahanda. Tama po ba? Yung lechon, ilabas. Pero nung may gathering sa church, ano ang aking ambag? Lumpia. Hindi naman po sa ayaw ko ng lumpia, no? In fact, favorite ko yung lumpia. Pero sinasabi ko lang po dito, nagwawaldas tayo ng pera para sa ibang bagay na hindi para sa Panginoon. Pero bakit pag sa Panginoon ay kakarampot ang binibigay natin? We spend, tataya sa loto, tataya sa gambling, tataya sa kung ano-ano. Kaya lilibre yung mga kaibigan. Pero bakit ganon? Pag giving, hanapin muna, taga lang. Gusto yung 20 dito. Asa yung 10 dito? O lahat ng coins sa bulsa natin, yun yung bibigay natin. I'm not saying na mali yung pagbibigay. Ang sinasabi ko lang dito, ang sinasabi ng salita ng Panginoon, we are careless in our ways. That we spend a lot of efforts, we spend a lot of time in earthly matters than in heavenly things. That is why we despise the name of the Lord. Hindi natin binibigay yung best sa Kanya. Pero tayo, pag humihingi tayo, gusto natin siksik, liglig, at umaapaw. Pagbalik natin sa Panginoon, ang binibigay natin, tira-tira.
The second reason why we despise the name of the Lord is when we offer Him less than our best. Malaki chapter 1, verse 10 to 11, sabi dyan, sinabi ng makapangyarihang Panginoon, may isa sana sa mga pari nyo na magsara ng mga pintuan ng aking templo upang hindi na kayo magsisindi ng walang kabuluhang apoy sa aking altar. Hindi ko tatanggapin ang inyong mga handog dahil hindi ako nalulugod sa inyo. Ang totoo, pinupuri ang aking pangalan ng mga bansa mula sa silangan hanggang kanluran, kahit saan nagsusunog ang mga tao ng insenso at naghahandog ng malinis na handog sa akin ng Panginoong makapangyarihan. All out tayo. All out tayo sa pagbibigay sa ibang bagay because we think we can benefit from it. All out tayo sa pagpiplease at pagbibigay sa mga tao na unbelievers because we want something in return from them. We are not doing that for the sake of sharing the gospel. Kung sino pa minsan yung mga hindi naman nangangailangan, yun pa yung sinispoil natin. Pero bakit pagdating sa simbahan, ayaw nating tumulong sa mga nangangailangan? Minsan nakikita natin yung katabi natin, butas-butas na yung suot, o kaya sira na yung tsinelas. Pero ano pang sasabihin natin? Ano ba yan? Nagsisimba pa siya, ganyan yung suot niya. Diba? We are very particular with the outward appearance, but we fail to see the need of our brothers and sisters in Christ. Hindi nga tayo makapag-offer ng tubig sa mga nauuhaw. Pero bakit pag may katungkulan, binibigyan natin ng mamahalin na wine? The third example here is that we despise the name of the Lord when we get bored with our blessings and doing the work of the Lord wearied us. Ito yung pinagtataka ko. Sabi ko, wow, may tao ba lang nabobore sa kanyang blessings? Sino dito yung nabobore sa blessings? Wala? Amen. Pero alam niyo po ba, ang blessings ay hindi lang material things. Hindi lang financial. Ang blessings ay meron kang opportunity to go to church on a Sunday, pero hindi mo ginawa. Malapit lang yung bahay mo sa church, pero patapos na yung church nung dumating ka. Merong Bible study ng time na yan, pero mas pinili mo mag-Netflix. Merong fellowship at outreach, pero ayaw mong pumunta kasi pagod ka, o kasi busy ka. My friend, brothers and sisters, yun po ang we are getting bored with blessings. The blessing that we have in the church is to serve God and serve others. But do we value the blessings? We are wearied. Pag sinabing wearied, napapagod tayo sa mga gawain para sa Panginoon. Bakit kaya? Bakit pag kailangan mo magbigay, tapos ilalagay doon, this part is donated by Jeffrey Balbontin, gustong-gusto natin yon. But when we have a need sa church na kailangan natin ipaayos, naghihintayan muna tayo kung sino may magbibigay o kung anong pwede. O minsan binibigay natin yung mga tira-tira na lang. Bakit kaya? Kasi sinasabi ba natin na, nagbigay na ako last time. Hindi ko na kailangan magbigay ngayon. Now, I'm not talking about you giving financially and giving all the material things in the church. I am saying, and the Bible is saying, are you giving your best when you're serving God and when you're serving others? Malaki chapter 1, verse 12 to 14, sabi dyan, pero kayo, nilalapastangan ninyo ako dahil sinasabi ninyong marumi ang aking altar at walang kabuluhan ang mga inihahandog doon. Sinasabi pa ninyo na nagsasawa na kayo sa paghahandog at binabaliwala ninyo ang aking altar. Kaya hinahandugan ninyo ako ng mga hayop na may sugat
pilay o may sakit, akala ba ninyo'y tatanggapin ko iyan? Susumpain ko ang mga mandaraya sa inyo na nangakong maghahandog ng pinakamabuting hayop, pero ang inihahandog ay ang mga may kapintasan. Susumpain ko dahil ako ang makapangyarihang hari na kinatatakutan ng mga bansa. Ako ang Panginoong makapangyarihan ang nagsasabi nito. Naalala niyo po ba yung mag-asawa? Sino nga ba yun? Si Ananias at si Zafira. Bakit kaya namatay sila? Dahil kulang ba yung binigay nila sa Panginoon? Hindi po dahil lang sa amount na binigay nila. Namatay sila dahil itinatago nila ang dapat na ihandog sa Panginoon. Tinago nila yung best eh. Hindi nila binigay yung best. Binigay lang nila yung, okay na yan, sige, tama na yan. Hindi nila binigay yung dapat na buo para sa Panginoon when they have committed it to be given to the Lord in the first place. And that is why I'm encouraging everyone. When you promise something to the Lord, pay your vows. Pay your vows. You said you will serve God. Kailan? Paano? Is it serving God when you just attend church and you just sing songs of worship and then after that, nothing? Is it serving God when you sit down there, you finish the preaching, but your mind is empty and your heart is rotten? Is it serving God kung 4-piece tayo na Kristiyano? Ano yung 4-piece? Pungko, pamati, panilag, puli. Nothing else. There should be the fruit of the Holy Spirit in our lives. That's why I said, pay your vows. Mga kapatid, beware when you get bored with your blessings and start taking it for granted, the privilege of the ministry. Because God may also take your privileges away from you. Pasalamatan po natin kung nakakapaglakad tayo papunta sa church. O pag maaga tayo napupunta ng church, huwag nating hintayin na binubuhat na tayo papunta sa loob ng church kasi nakakahol na tayo. That is no longer a privilege. It is a privilege to worship God. It is a privilege to go to church every Sunday. Make sure you value it before God takes it away from you. So ano po ba ang dapat natin gawin? This is a call to holiness through reverence. The application for Christians today does not involve animal sacrifices. Wag po. Baka mamaya niya magulat ako, may patay na manok din sa labas dahil magpo-burnt offerings kayo. Hindi po ganon. It is not even directly related to financial offerings. Hindi porke nakapagbigay kayo ng malaking halaga sa church ay okay na. Rather, it is a matter of treating God as holy. And this concerns all areas of our life, ranging from how we speak of God to how we obey Him, and how willing are we to sacrifice material and comforts and even our finances for the Lord. Kristiyano ka sa isip, sa salita, at sa gawa. Hindi dapat na dahil may benepisyo ka, dahil makikinabang ka, ay okay na sa'yo. Treat God as holy. And as God's people had dishonored or cheated the Lord by their actions, niloloko ng mga tao at hindi ginagana ang Panginoon dahil sa kanilang masamang gawain, pareho ang mga pari at mga nag-aalay ng mga handog ay nagpapabaya sa ganap na pagsunod sa Diyos, nag-aalay ng mga sakripisyo na labag sa salita ng Diyos. Ang tawag po dyan ay kulang po tayo sa reverence. Ang reverend po ay hindi lang sa tao o title ng tao. Lifestyle po yan.
And today's churches are at risk of the same sin in principle. Simply attending a service, singing songs, posting in social media, listening to sermons, and just getting the verse that we like, and giving offerings. That is not what God desires from us. The Lord deserves the best. The Lord wants from us not just our stuff, but He wants our heart, our life, our reverence for God. And that is why in Riverside Baptist Church, we exist to glorify God through genuine love and worship. Kasi kailangan totoo po tayo. Ano po ba yung totoong reverence? Reverence is honor and respect that is deeply felt and outwardly demonstrated. Kung merong pagbabago, merong gospel sa puso mo, meron kang pagmamahal sa Panginoon, dapat yan ay nakikita rin sa pamumuhay mo, nakikita sa bahay mo, naririnig sa salita mo, na ikaw ay Kristiyano. Highest reverence is what the Lord deserves. The Lord God's awesome power and majesty, He is deserving of the highest level of reverence. Proverbs 9 verse 10, sabi dyan, ang paggalang sa Panginoon, ang pasimula ng karunungan, at ang pagkilala sa banal na Diyos ay nagpapahiwatig ng pag-unawa. We show reverence for God by learning how to truly worship Him. And Jesus said that the Father is seeking people who will learn to worship Him in spirit and in truth. Amen po ba? Yung mga susunod po na 4 na items, gusto ko basahin natin ng sabay-sabay. Kasi tinuturo po dito kung ano yung reverence. Reverence is equal to true worship. Okay? Ready na po ba tayo? Pakibasa nga po yung una. True worship. Okay. True worship is not about our favorite song. Hindi porke naiyak kayo sa song kanina, hindi porke magaling sila tumutugtog sila dahil hindi sa galing nila, tumutugtog sila dahil gusto nilang paglingkuran ng Panginoon. And if you are just praising our worship team, aalis ang mga yan. Bababa ang mga yan. Kasi ang gusto nating focus ay sa Panginoon. Kumakanta tayo para sa Panginoon. Hindi tayo nagpe-perform ng concert dito. Ikalawa po, pakibasa. True worship is a lifestyle. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Are you a Christian? Or you're only a Christian every Sundays? Dapat po, we are Christians every 7 days of the week, 24 hours a day. 365 days in 1/4, 1/2 in a year. Dapat po ay Christian tayo. Walang exemption dyan. Ang sabi dyan, willing to obey everything He has said. Hindi something, hindi some of the things, kundi everything. Huwag ka lang mamimili sa 10 Commandments. Lahat yun kailangan mong obey. 613 commands in the Old Testament, lahat yun kailangan mong i-obey. Pero ang kailangan mong i-obey, aside just from knowing the law, is that you have to obey to love God and love others. That is the greatest command. Amen po ba? True worship is equivalent to loving God and loving others. Yung sunod po, pakibasa. True worship is not about parang naulit, no? Pero ang sarap ulit-ulitin. Ang sarap ulit-ulitin. Pero pag sinasabi po sa ating true worship, kailangan po talaga ay nakikita sa atin yung lifestyle na iyon. Maaaring nagkamali ako sa pag-copy and paste, pero yung mga kasunod nun ng true worship
ay isi-send ko po sa ating chat group mamaya. Pero nakalagay din doon. Sige po, kukunin ko. Okay. Ang sabi dito, so true worship, true worship is equivalent to not just emotions, but obeying God. True worship is serving God wholeheartedly. Sabi dito, to worship God is to know Him and to serve Him. Kailangan kilala po natin yung Panginoon na pinagsisilbihan natin. And last is, to worship Him the way He deserves to be worshipped, we must align our hearts with His heart and seek to obey Him. So, dapat po talaga, pag nag-worship tayo, huwag natin ibibigay sa Panginoon yung gusto lang natin ibigay sa Panginoon. Ibigay natin sa Panginoon yung dapat at karapat-dapat sa Panginoon. Naalala po natin ang story ni Abel tsaka ni Cain. Si Cain is worshiping God in his own terms, in his own liking. Kaya hindi nagustuhan ng Panginoon ang offering niya. Pero si Abel is worshiping God in God's terms. So we worship God in God's terms, not in our own term. Amen po ba? Okay. So what should be our final response? Kaya pa po? Konting points na lang po ito. What should be our final response or our proper response to the call for holiness through reverence? Una, He calls us to accept His Son, Jesus Christ, by faith. Kasi nakasulat po dyan, in Ephesians 2 verse 89, dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo ng sumampalataya kayo kay Kristo, kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo, hindi ito nakasalalay sa mabubuti ninyong gawa para walang maipagmalaki ang sinuman. Amen? And we should recognize our sinful status in relation to God's perfection. Romans 3 verse 23 says, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi naging karapat-dapat sa paningin ng Diyos. So let us accept Jesus Christ by faith, recognize our sinful status in relation to God's perfection. Ikalawa na dapat nating response. God expects our full commitment to Him. While our works do not earn salvation or a right standing with the Lord, He saves us to do the good works He has prepared for us. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, you are saved to do God's work. Sabihin nyo nga po, you are saved to do God's work. Okay? You are saved and prepared by the Lord to do God's work, to do the good works that He has prepared for us. Ephesians 2, verse 10 says, nilikha tayo ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo, binigyan niya tayo ng bagong buhay para gumawa tayo ng kabutihan na noon pa'y itinalaga na ng Diyos na gawain natin. We are not saved by good works, okay? Good works doesn't save us. But because we are saved, we now do good works because it is prepared by the Lord for us. Amen? Panghuli sa lahat, the sacrifice we offer today is our own selves. Sabi dito in Romans 12 verse 1, offer your bodies as a living sacrifice,
holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. This is your true and proper worship. Yung iba siguro, sabi, oh, nabigay na ako, okay na, hindi na ako mag-church. Hindi po kailangan ng Panginoon ang bigay natin. Ang kailangan ng Panginoon ay ang ating contrite at humble heart, ang ating broken spirit na isinusuko natin sa Kanya. For a believer to knowingly continue in sin is to present to the Lord a blemished and holy sacrifice. Tandaan po natin, God is holy and He expects His children to honor Him with purity and holiness. I will leave you this morning with 2 verses to encourage you in faith. Ephesians chapter 1, or 3 verses rather, sa pag-end po natin ngayong umaga. Ephesians chapter 1, verse 3 to 5, sabi dyan, purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo, ibinigay niya sa atin ang lahat ng pagpapalang espiritual mula sa langit. Bago pa man niya likhain ang mundo, pinili na niya tayo para maging banal at walang kapintasan sa paningin niya. Dahil sa pag-ibig niya, nung una pa'y itinalaga na niya tayo para maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo, ayon na rin ito sa kanyang layunin at kalooban. Amen? So, ang tanong mga kapatid, why would we follow the sin of the ancient Israelites in treating the Lord with disrespect? Bakit natin susundin ang mga kasalanan ng mga unang Israelites? Bakit natin i-disrespect ang Panginoon? God makes forgiveness available to us. So there is no reason for living a sinful life. Ang ating po dapat na gawin ngayon is to glorify God through genuine love and worship every day until Jesus Christ returns. May I invite everyone to please stand so we can close the worship service in prayer. Lift it all up to God, all your burdens and worries. Ask Him, and He will answer you. Seek, and you shall find. Trust in Him. And the Lord said, I will never leave you, nor forsake you. Let us pray. Heavenly and gracious Father, we thank you, Lord. We pray for deliverance. We pray, Lord God, for you to comfort our soul. Carry the burdens, Lord God, from our shoulders. Edify us, Lord God, so that we would see that you are in control. You are the Lord God that is almighty, the all-knowing God. Even when we do not know what to say or what to pray for, Lord God, alam namin, Panginoon, na alam nyo kung ano ang laman ng aming puso't isipan. You know our needs even before we ask. You know the needs for food, for clothing, for shelter. You know the needs to finish the projects for our church, to continue the works in evangelism. You know the needs of the people, Lord God, to repent and be baptized. You know the needs of our spirit, Lord God, to continuously trust and obey you. Lord, we lift it all up to you. Lord, we surrender it all up. We surrender it all to you, Lord God. Hindi po namin kaya na mag-isa. Hindi po namin kaya sa aming pamamaraan. But we know, Lord God, that you have the ways and the means. You empower and qualify those you call. The sanctification, the justification, and the glorification comes from you, Lord God. I pray, Lord God, na maintindihan ng bawat isa sa amin, Panginoon,
that we shall all humble ourselves before our true living God. That we should not backslide, but we should be reverent and persevere and run the race with endurance, Father. We pray, Lord, for your blessings. We pray, Lord, for your deliverance. We pray, Lord, for awakening for our faith. We pray, Lord, for you to equip us and help us until we reach the finish line with you, Lord God. Help us, Lord, to worship you in spirit and in truth, to glorify you through genuine love and worship. And this all we pray in Jesus' name. Amen. Let's all bow down our heads for the Lord's blessing. May the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. May the grace and peace of our Lord be with us all. Have a blessed Sunday.
tayo sa... So you can stay. Sa mga gusto mag-stay, mamimigay tayo ng snacks. And then for others, Ha? Oh, ito, ako lang sila, mapalik lang ko. Oo, sige, sige. Snacks, sanay ka mo? Pwede ka pa. Oo, pwede. Welcome, welcome. Snacks, sanay ka mo dito, tapos tanaw tayo sa race pagka medyo hindi na init karon ato ta sa court. Nagdala ka mo pang ampang?